Yun, and start recording mga kalapit. Welcome sa isa na namang reaction video. Seryoso naman tayo. Nagpa-good vibes lang tayo kanina para chill, di ba? Ngayon, eto po, medyo late yung ano natin, yung ating content kasi medyo matagal na issue na. Medyo matagal na to nangyari tong issue na to. Pero bibigyan natin ng diin kung ano yung mga nangyayari naman dito naman sa lower house, 'di ba? Sa House of Representatives. So nagkaroon ng pasaringan si Erwin Tulfo at si Richard Gomez regarding sa mga illegal na pasugalan sa mga probinsya. So dito tayo magre-react. Okay? Sa una, masaya pa sila and panoorin natin. Governor. Anyway, Mr. Chairman, napansin ko lang ho, bakit ito lang ho ba yung mga regional director natin sa buong PNP? We have the resolution tackle the Kasi if we're talking of illegal gambling, Mr. Chair, I suggest that we call all of the regional directors. Kung lahat papatawag mo, iba nagtatrabaho, paano pa nila gagampanan yung ibang tungkulin nila? 'Di ba? Paano kung yung iba yung mga regional director may mga ang tawag dito, may mga importanteng meeting. Paano 'yan? 'Di ba? Lobat. So, anong gagawin mo? Kailangan patawag mo agad lahat sabay-sabay. Ano ka, chief? Ikaw ang chief of PNP na? Kasi ang gambling po ay masyadong proliferated na sa buong bansa. Hindi lang po sa Region 3, hindi lang sa Region 4, may Region 1, may Calabarzon, lahat may dyan sa Cordillera hanggang sa ARMM. It's so proliferated, Mr. Chairman. Kulang ho ito. Kahit patawag mo yung mga yan, ano magagawa ng mga yan? Kung sila mismo ayoko magsalita. Ano magagawa nyo? Anong magagawa nyo dyan? Itong NBI, nasaan bang si IDG dito? Nandito rin ba? Ang dami yung klaseng pasugalan, Mr. Chairman. Ang dami yung pasugalan, sus Panginoon ko. Pagbabanggitin ho natin dito lahat ng kasugalan. Peryahan, bukis, STL, loting, waiting, pati STL. Peryahan sa mga probinsya, illegal ba yan? Ang alam ko kasi yung peryahan, tuwing piyesta, nagkakaroon ng peryahan talaga peryahan. 'Di ba? Or hanggat may permit yan, hindi natin masasabing illegal Correct nyo na lang ako kung mali Pero hanggat pag may piyesta sa isang probinsya, nagkakaroon talaga ng perya, dumadayo yung mga doon, 'di ba? Nagkakaroon ng mga rides, ng mga booth, ng mga game, yun nga, yung mga color game, yung mga tayaan, nagkakaroon talaga ng ganyan. Pero dahil sa piyesta yun, nagiging parang may mga permit silang kinukuha para makapwesto doon. So nagiging legal yun. 'Di ba? Pero kung halimbawa yung perya na yun, kahit hindi naman piyesta nandun, question mark yun. Siguro tanungin nyo nga yung mga nakakasakop doon ng munisipyo. Tuloy. Ginagawang waiting o online sabong. Kaya walang kinikita yung pagkor natin dahil kinukompetensya. Online sabong, sige, di bakbakan mo ng bakbakan yung online sabong. Di ba? Yung mga missing sabongero, nabigyan nyo ba ng hustisya? Hindi naman. Pero kung makabakbak kayo ngayon na naman dito, kala nyo may magagawa kayo. Tuloy. Siya ng sugalan, Mr. Chair. Kahit anong gawin natin yaw-yaw dito, kung hindi naman matigil ito, wala rin mangyari. And this is yaw-yaw pa rin. Kung ano yung ginagawa nyo, yaw-yaw pa rin naman yan. Bata pa ako, nag-iimbestiga ng Kongreso at Senado ng illegal gambling. Alam naman ho nangyayari. So, we must do something about it kasi meron na ho talaga napakalalahan ng sugalan. Problema, hindi lang ho itong mga otoridad natin ang pasok dyan. Pati yung mga politiko, masakit man hong sabihin, pati mga politiko natin, mga... Oops, nasa politiko ka, baka kasali ka dyan. Sige ka. Mga local leaders natin, kasama din minsan dyan. So, how do we stop this, Mr. Chairman? So, I would like to ask your wisdom. Thank you so much, Congressman Erwin Tulfo. As a matter of fact, I agree with you, na talaga Mr. Chair, I would like to put in motion to invite all the regional directors of the PNP, including the CIDG, next hearing para we can hear from them and they... Matindi to, no? Entitled na talaga. Ewan ko sa inyo. Grabe, no? Daig pa yung no? Daig pa yung presidente. Papatawag ko lahat ng regional director.
no? Can explain. Kasi dito sa Luzon, ang sikat dito, Weteng, Yeah. Loteng. Pagdating sa Mindanao, Visayas, Masyaw. Yes. So, I don't know. Yeah, we So, will do that, Congressman Erwin. What we have to discuss first is to tackle the resolution that pertains to the Region 4A. But in relation to what you're trying to implore on this committee, to invite all the different region as well, is in relation as well, because we have to compare what is happening in Region 4A and what is happening to the different part of this country. And for that, we will be allowing your motion that we need to invite as well the different regions. But in so far as the resolution that I filed is concerned. So, sa atin yung comparison, kung gaano kadami sa amin, gaano kadami yung sa iba-ibang region. So, magbe-base po tayo doon. And we will set some parameters in order to Oo, kesa pagsabay-sabay mo dyan, dami nun, di ba? Paano yung may mga ginagawa? Set nyo. to limit the questions on the resolution that I filed regarding the Region 4A. Because nababahala din po yung lingkod because when I saw the data, no, that nakita natin that Region 4A, ngayon ko lang nalaman that out of the 5,000, 1,200 plus yung sa amin ni Congressman Acop. And I will be asking as well yung Region 4A natin because Ibig sabihin, may matinding pasugalan sa inyo dyan. Diba? Na maganda, bulat-latin nyo. Diba? Kung mabubulat-lat nyo yung sarili nyo, mapagtatakpan nyo. kanina na sinabi ni Congressman Erwin Tulfo that for so many years we've been discussing this problem already but nothing is happening. Dahil lagi na lamang hearing tayo ng hearing pero wala tayong nagiging resolusyon. For so many years, bago lang naman siya. Kapapasok lang niya, ano po for so many years? Ikaw, kailan ka rin lang naging congressman? Diba? Kailan lang naman kayo mga naging congressman para sabihin yung for so many years, dinidiscuss nyo na yan. Tuloy. To remind each and every member of this committee that this committee will produce result. As a matter of fact, I read the Republic Act 9287 with regards to the rules and guidelines. Specifically, Rule 3, Section 5. Andito yung mga yung increase ng penalty sa numbers games, no? Revision of Presidential Decree number 1602 na dito sa Republic Act 9287, itinaas na po ang penalty. Doon sa mga nagbe-bet in accordance to letter A of Section 5, nakalagay, from 30 days to 90 days, pwede yung mga tumataya, ikulong. Bakit hindi yung mga bakit hindi yung mga nagpo-promote ng sugal sa mga online dito sa mga cellphone hindi nyo rin hulihin? 'Di ba? Bakit yung mga yan hindi nyo rin punteryahin? Pilian? 'Di ba? No? Pag napatunayan na nagtataya kayo at hindi lamang 'yon, even your car, even your houses, your land, your building being used for illegal gambling can be confiscated by the state. Hindi lamang din 'yon. In accordance with that Section 5 of Article 3, sinasabi rin dito, yung mga supervisor ng mga illegal numbers games, 8 years to 10 years, you can be imprisoned. Yung mga manager, yung mga operator, 10 years to 12 years. Yung mga pinanser at kapitalista, 14 to 16 years. At yung mga protector, 16 years to 20 years. And if the offender is a public official, elected or appointed, perpetual disqualification from office. And we have to warn yung ating po. Dapat pati kulong. Hindi lang perpetual disqualification. Di ba? Oo, kasama siya dun sa 16 years. Mga opisyales ng PNP because they have the penalty of not only imprisonment but also criminal and administrative cases and suspension and dismissal from the office as well. So, mabigat tong batas na to. Yung Republic Act 92. Bakit nakakalusot? Sa PNP. Ba't nakakalusot? Siguro kasama na rin po kayo. Meron na po ba tayong naparusahan dito sa batas na to na itinaasa po natin ang penalty noong mga perpetrators ng illegal gambling? Meron na po ba tayo na ipakulong? Sagot sa atin sa PNP. Mr. Chair, Congressman Acop, you have the floor. there's a motion filed by the Honorable Erwin T. Tulfo to include and invite the different regional directors of the PNP. House Resolution number 1549 only limits the investigation of the proliferation of illegal gambling within Calabarzon. Now, COMSEC, do we have a quorum? If we have a quorum, Mr. Chair, I think we have to settle the motion of the Honorable Tulfo if we are going to include in our hearing insofar as House Resolution number 1549 Forward would include natin, the wala different naman regions. kwenta yan. Hearing, we will be inviting Yung mga binabanggit for Mr. this Chair, purpose. Yes, Mr. Chair, Congressman, if I may just add. Kasi ho, sir, yung mga binabanggit na number 1,000, 5,000 na nahuli, yan po, sir, ang tawag sa linggo na yan, yung mga piyait. Yan yung mga binabangketa, yan yung mga hampas lupa ng mga mananaya na nahuli na nagtataya ng 5 piso, 10 piso. Meron ka na bang nalalaman o wala pang nababalita na may nahuli na administrator, operator ng illegal gambling? Wala pa, Mr. Chair.
And hindi nakapagtataka. Because yung operator, yung mga management, tinatago yun. Yung hinuhuli lagi ng mga otoridad natin, yung mga nagtataya sa lupa, yung mga 10 Ebidensya. 'Di ba? Ebidensya. Ebidensya, Erwin Tulfo. piso, 15 pesos, 20 tong each. Pero yung mga management, yung mga leader, yung mga financier, yung mga protector, hindi nakukulong. Wala naman na i-report, Mr. Chair. Di ba? Kaya tingin tuloy ng tao, moro-moro lagi itong investigasyon natin because nothing is happening. Sana may ebidensya siya. Okay? May papakita ako sa inyo. May papakita ako sa inyo. Sana may ebidensya siya bago siya magano. Bago siya ang tawag dyan? Bago siya magbintang. Diba? Bago siya magbintang, sana may ebidensya rin muna siya. Kasi may papakita lang ako sa inyo. Wait lang kayo, ha? Diyan lang kayo, mga kaibigan. Dead air uli kasi sabi ko sa inyo, pagka tayo gumagawa ng video on the spot. Kaya tayo ay konting tiis. May papakita ako sa inyo. Tignan nyo lang to. Ito. Ito nawala. Nawala. Ito to. Wait lang, ha. Wait lang. This live stream recording is not available. Sayang, puta. Sorry. Ayan, no, pakita ko sa inyo, ha. Oh. Pero type natin. Trillanes versus Erwin Tulfo. Lalabas siya, imposibleng hindi. Ito. Alright. Wala hong mga benepisyo. Hanapin natin Itong tourism, ang attached agency nito na ang Tourism Promotions Board sa pag-promote at pag-market ng mga tourist destinations ng Pilipinas, domestically and internationally. 15 minutes. Wait Okay, lang. gawa something ako. For the record. Tayo please po ay may show ng araw sa PTV4, wala ring bayad. Bill statement to PTNI from Bitag. Po alam na pumutok na po yung Nasa, you advertise Erwin Tulfo said that he is just a talent of Bitag Media and not part of any of the decision making, and he was there to clear his name. So we'll continue to monitor. Wala palang kwenta to eh. pagka in-over-advertise mo at wala kang hotel. Fining for the information of the Tulfos, itong crime of plunder. Any public officer who, by himself or in connivance, associates, combination, Ito. any person who participates shall likewise be punished public officer in the commission. Pakita ko lang sa inyo kung gaano ka-arrogante yung magkakapatid na Tulfo, no? Ayan na, pinatawag sila sa Senate hearing. Sila, nagagawa nila yung ganyan, tatawa-tawa lang. Pero pagka dun sa Senate hearing ni Raffy Tulfo, makikita nyo kung gaano pagka bawal pumikit, bawal tumawa, bawal umano. Pero dito, tignan nyo naman to, itong magkakapatid, kung gaano ka-arrogante dyan, di ba? O, play. Of an offense contributing to the crime of assertion. case is already in the ombudsman. Yung Hindi yan yung hinahanap natin. Ito yung ipapakita ko sa inyo. So, right. from for your party, sila
Ngayon Putang itong ina. panag po yan na plunder. So, lahat, pasensya na po kayo, Yusik, whether yung paghuhugas ng kamay ni Secretary Teo, at hindi ka ordinaryong empleyado ng BITAG, magkakapatid kayo. So, nabasa nyo naman, napakinggan nyo kaninang Di ba? diba? Grabe, no? So, pasok na pasok. Pag sa kanila, So, pwede diba? yan, no? Ngayon, magkano yung talent fee mo doon sa show na yan? Ano gusto, pag ikaw masagutin, Sen? Go ahead, please. Alright. Ay, Una ho sa lahat, yung issue, kanina ko pa naririnig, pinipilit mo na may plunder pa. Patunayan mo muna na may plunder, bossing, okay? patunayan mo muna na may plunder, bossing. Okay? Pinipilit mo na may plunder pa. Patunayan mo muna na may plunder, bossing, okay? Okay? So, balikan natin to. Wala naman na huli lagi ng mga otoridad natin, yung mga nagtataya sa lupa, yung mga 10 piso, 15 pesos, 20 tong each. Pero yung mga management, yung mga leader, yung mga financier, yung mga protector, hindi nakukulong. Wala naman na i-report, Mr. Chair, di ba? Patunayan mo muna, bossing. Patunayan mo muna, bossing. Ngayon, it's not for you to decide, it's the court to decide, sir. Alright? so, Ito rin ang tao, moro so, it's not for you to decide, it's for the court to decide. Bossing. lagi itong investigasyon natin because nothing is happening for the longest time. Richard Wala po- Gomez, May nakulong na po ba governor? May nakulong na po ba na mayor? May nakulong na ba konsehal? May nakulong na ba regional director, provincial director? Wala pa po nakukulong, Mr. Chair. Mr. Chair. And that is a big challenge Ebidensya. for the PNP who are enforcing the law. Ebidensya. At the same time, before I acknowledge the recognized Congressman Gomez, just wanted to make a piece on what Congressman Erwin was saying. I think napapaikutan nga talaga tayo dito. And the problem is not only the enforcement of the LGU but also of the enforcement of the PNP. No? And this time, we're not messing around. This time, we need result. And this time, under our leadership, and all the members of the committee, we will produce result. And I hope that with that statement of Congressman Tulfo and yung aking advisor, I hope that this time malilinis po natin ang hanay ng ating pong mga LGUs at ang ating pong PNP. Congressman Richard Gomez, you are recognized. Ayan na. Thank you, Mr. Yan. Chair. Pasok! Mr. Chair, personally, it would be demeaning to say that this committee, more so this House, has not accomplished anything in investigation similar to what we are doing here. Yan. Not all elected government officials are guilty of illegal gambling. Yan. May mga gagong government officials, meron din mga gago rin sa service, but not all. We cannot say that to everyone, Mr. Chair. Ako, nag-mayor ako. Pinasara ko yung dalawang sabungan sa amin. Pinahuli ko yun. Pero, but sorry to say, but hindi ho lahat ng government officials wala nagagawa. At saka itong house na to, wala na-accomplish. Damn. So what we need to do is really to push the PNP to enforce yung trabaho nila. The CIDG, the regional directors, gawin nila yung trabaho nila. All of us, we need to do our share. At hindi po tayo magmomoro-moro dito. I sympathize with Congressman Erwin Tulfo yung kanyang nararamdaman because for so many Puta, hindi tayo magmomoro-moro dito pero dun sa lugar nyo, yun yung marami. Region 4A, Calabarzon. Puta, linis muna ng bakod. years talagang walang nangyayari. And I also agree with Congressman Gomez precisely because I became a mayor as well. At nung ako naging mayor, ang ginawa ko po dyan, pinatawag ko lahat ng mga illegalista. Pinulong ko sa opisina ko. Nilagay ko lahat ng mga illegalista dyan, lahat ng mga nabubukas dyan. Dito kayo. Illegal ang ginagawa ninyo, nalalaman natin yan. No? Pero meron tayong legal na mga gambling. Di ba? At alam naman natin na binibiyak nila yan eh. Kilala natin Tinawag nila yung illegalista. ang mga naging illegal sa ating mga bayan. Pag tayo po ay punong Hindi mo pa kayo pinakulong. Ibig sabihin, kilala mo? So, isa ka sa pinatatamaan ni Erwin Tulfo. alam natin yan eh. But the problem is, of course, being a mayor, being a governor, or public official, or barangay captain, you have the right, di ba? You have the responsibility to make it right. And I told them, may legal tayo na dapat dalhin doon ang mga taya ng mga tao. Dahil legal yan eh. Ang problem, itong mga illegal, binibiyak nila yan. Ha? At nilalagay nila doon sa hindi sila nagbabayad ng buwis. And that's a problem. And they know it. They know it. Alam ito ng mga Alam mo rin. official ng ating mga Alam mo rin, mayor ka nun. Hindi ba pwedeng hindi mo kilala yung mga gumagawa ng illegal sa iyong bayan? Ako, kilala ko ang gumagawa ng illegal sa aking bayan. And I'm worried, no? I'm worried. So, ano nangyari? Tapos ngayon sasabihin mo, hindi mo alam na may ganyan na karami nangyari sa bayan mo ngayon? Dahil kita natin ng data, and I'll be asking the PNP, Region 4, you have to dissect. Di ba? You have to categorize all of this by province, by Hypocrite.
municipality. Para By makita default. natin kung sino ang pinakamataas sa illegal gambling, makita natin kung sinong bayan, istasyon, ang pinakamataas sa buong Region 4. Nasa ganon, makita natin sino ang hindi tumutupad at sino ang tumutupad. So, Congressman Erwin Tulfo, you have the floor. Mr. Chair, I just want to clarify. I did not say that everybody, local government officials, elected officials, are involved in illegal gambling. My point is, my Bawi, question no? was, may nakulong na po ba na mayor o Hindi. gobernur na nasasakupan niya yung kanyang lugar ng illegal gambling? Ang Wala pa po. linaw. Well, congratulations po sa mga LGU natin na mga mayor, gobernur, congressman na Tupi ka pala kay Richard Gomez eh. Cambio po. Tangina, nasa quinta ka, no? Tapos 220 yung takbo mo, bigla ka reverse. Shit. Sira ang makina. na wala pong illegal gambling sa kanilang lugar because meron po silang political will. It's called political will, ladies and gentlemen. Wag mo, If you really wag mo don't want it, nagturuan then yan. it won't happen if you're the mayor. I'm sorry, Mr. Chair, I haven't been a mayor or a governor, but I was in the media before, but I know what's going on. If you're the governor or the mayor, you're the father of the province, you are the father of the city. If you said no, then it is no. Kasi po, pag sinabi ho ng mayor ni governor, ayoko ng illegal, hindi. Pero may mga instances naman na tinatrabaho or pinapayagan naman ng PNP, ng chief of police natin, or hanggang sa provincial director, o hanggang sa regional director, na hindi rin alam ng LGU natin. Yun ho minsan nagkakaproblema. Pero Cambio. kung talagang rampant ang illegal gambling, siguro dito sa Region 4 na sinasabi Cambio. ho, siguro may basbas ho yun ng mayor, may basbas ho ng governor, alam ho ni RD, hindi naman makapalag si RD, or yung PD, kasi baka matransfer si PD, sabi ni governor, palayasin mo ito si PNP, o kuan, kailangan palitan ito DILG dahil hindi sumusunod sa akin. So natatakot. Let us all understand na itong mga puliso na ito ay administratively are still under with the power of the mayor. Sana po may ebidensya kayo bago nyo sabihin yan. Doon na, kanina ko pa naririnig, pinipilit mo na may plunder pa. Patunayan mo muna na may plunder, bossing. Okay. Okay. Ngayon, ikaw, patunayan mo rin muna yung mga sinasabi mo bago mo sabihin The dyan. governor. So understand na itong mga puliso na ito ay administratively are still under with the power of the mayor, the governor. So susunod ho yan. Pero pag sinabi ho ni mayor, I don't like it, I don't want it, walang sugalan. Marami naman ho mga cities and provinces sa Pilipinas na wala pong sugalan. Ha? Tapos ayaw po ng mayor. Ngayon, marami na. Kanina rampan. Putang ina. At kalat na sa buong Pilipinas. Tas ngayon maraming wala. Fuck. Ang gulo. Ayaw po ng governor, okay? Pag ayawan ho ng governor, mayor ho yan, wala ho yan, titigil ho yan. Trust me, Mr. Chair. Thank you. And, Trust me. I agree with that, no? And The trust. Republic Putang ina. 9278, Rule 5, Section 16, the participation of barangay official, city and municipal mayors, governors, Wala. and non-governmental Putang ina. organizations. Ito, may dumi. Any law in his qualification, this with this rule, and factor for politiko, mayors, governors at that, ay hindi talaga magagalaw yung mga illegal in Iligan City. Totoo po yung sinasabi ni Congressman Tulfo na kung hindi papayagan sa Maghimura kayo isang ng politiko, mayors, governors at that, ay hindi talaga magagalaw yung mga illegal gambling operators. Kasi sa pulis, kung hindi ka minsan, pati congressman, ganyan din naman papayag sa gusto ng politiko, tapos pupunta pa sa regional director, immediately gagawan ka ng order na iparilib ka sa posisyon mo. Lalo na rin yung Mr. Chair, yung hindi pa nakaabot ng 6 months, masisira yung career pattern nila. So, alam nila. Ibig sabihin, tangina, ginagawa nila yun. Diyos ko naman, ginagawa yung tanga mga tao. Kasi kung hindi, kung sino pa yung Peace and Order Council, wala na ba si Goma? That's the reason why we wanted to have this investigated because hearing na to at ibulgar nila. Ito na yung natin. Ito na yung reaction video natin. So, etong mga hearing na to, alam naman na nila yung mga ginagawa nila at saka yung nangyayari na meron at kung sino. 'Di ba? Nagkataon, pinasari nga na tamaan si Goma dun sa pagbebintang or pag-ano ni Erwin Tulfo kasi kanina generalize Tapos 'di ba biglang cambio, biglang hindi lahat, biglang marami din naman ganito o ganyan. Biglang palusot, 'di ba? Tapos biglang may magsasalita ng mga congressman na kasi ganito yan, yung mga governor, mga mayor, mga go signal, mga bas-bas. Utot nyo. Alam nyo pala, ba't hindi nyo pinahuli? Ba't hindi nyo ipakulong? Bakit? Kasama ba kayo dun sa ilalim nun? Kung kasama kayo sa ilalim nun, talagang walang mangyayari yan. At talagang mangyayaring moro-moro lang yan palabas, yung mga hearing nyo, kung talagang wala kayong maipipresenta
na may naipakulong, kayo na lang mismo. Kasi kung ang pinoproblema nyo, yung mga police at yung mga chief of police, mga RD o PD, ay mga na hahawakan ng mga governor at ng mga mayor, edi pakita nyo yung tibay nyo kung totoong hindi moro-moro yan, di ba? Hindi puro hawsyaw, hindi puro yaw-yaw, di ba? Kailan to? Anong susunod dito? May mabalitaan ba kami may nahuli na o wala? Pag wala, yaw-yaw din lang to. Pag wala, grandstanding lang to. 'Di ba? Ang tama dito, mangyayari si Goma. Bakit? Si Richard Gomez may ginawa. Pero yung willpower ng mga pulis yun dapat itulak nyo ng gusto. Pero kung may mga basbas nga na mayor, governor, or something, ganyan-ganyan, anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo? Ano? At ayun na yung batas matitindi yung penalty. Anong gagawin nyo? May magagawa kayo? Pag wala, di sorry na lang, no? Yaw-yaw. Okay? So, maraming salamat mga kalapid and stop recording.